Pilipinas sa Kaposenyoy ng What's News. Video ng pagpapatigil sa mga sasakyan sa Commonwealth Avenue dahil sa VIP, viral ngayon. Viral ngayon sa social media ang video ng ginawang pagpapatigil ng Quezon City Police District sa mga sasakyan sa Commonwealth Avenue dahil umano sa dadaan na VIP. Nang tanungin ng isa sa mga motorista kung si Vice President Sara Duterte ba ito, ay umuo ang napagtanong ng pulis. Nilinaw ng Office of the Vice President na walang kinalaman umano ang Vice Presidente sa insidente. Humingi naman ng paumanhin ng QCPD sa pagkadawit ng pangalan ni Duterte. Humingi din ng paumanhin ni Sergeant Pantaliano, ang pulis na nasa viral video, at kasalukuyang suspendido muna habang iniimbestigahan pa ang insidente. At para pag-usapan tungkol sa balita niyan, kasama po natin ngayon si Yeri at Popoy. Yun, ito yung ano, Oras ba yun? hapon na yata ito. So, pwede nga rin malapit sa ano na yun. Pwede, oh. Marami na abala eh. Mm-hmm. Kasi ang ginawa, pinahinto yung ano, para lang may makadaan na... Lalo at Commonwealth, ano? Supposed to be, ang dating yata, wala naman actually, ano. Pero ang una kasi nilabas, ang sabi ng police kasi nilabas ng ano ng apology letter na humingi ng pamanhin dahil na-misinterpret na akala daw niya may VIP na ano na dadaan. Pero ang sabi naman ng ano ng superior niya na misinterpret daw lang daw ng police at nagkusa daw siya magpatigil ng mga sasakyan. Isip ko, ay maraming akong pulis dun sa video eh. Paano isang pulis lang nang na-misinform tapos nagawang ma-organize yung ganong pagpapatigil. Tapos pangalawa, may next kasi na ibang report din kasi na sabi na hindi daw ayaw pangalanan kung sino yung VIP na inano nila. Kasi nagbigay din sila ng explanation kung ano yung ibig sabihin ng pag sinabi kung may VIP, kung mayroong mga protocols nila, pag ganon. So, meron na VIP na hihatid. Ayaw lang pangalanan. Maaring parang sinasabi, wala naman talaga eh. Yung tipong para walang masising government official. Mm. Kasi makikita mata ng mga tao ngayon eh. At ang wording kasi ng police, although pagkakadinig ko kasi sabi VP, pero VIP daw ang dinig ng iba. At ang sabi, kaya rin yung motorista sabi, si VP Sara, tapos hindi naman nagtumanggi yung police kung hindi si VP Sara, dapat umiiling yun. Kaso yung police humingi pa nga ng sorry, sandali lang daw po ito, sandali lang po, dadaan lang. So, syempre na-istorbo na itong mga motorista, nagalit na, pinagsigawan na kung tungkol saan yung pagpapatigil. Si VP Sara daw, si VP Sara. Syempre, na yun, asar na yung motoristang naabala. At nag-release nga yung Office of the Vice President na wala daw silang kanalaman sa nangyari yun. At sabi nga ng mga supporters niya na nasa Davao daw si Sara nung time na yon. So, nakikita natin ang mga tao nagiging critical na sa kanya. Kasi bakit magagalit na yung tipong isang mataas ang posisyon sa government? Kasi minsan yung iba kapag katulad yan, mayroong mga dignitaries na dumadaan. Na-understood naman why kailangan may sila courtesy kasi syempre mamaya ma-tsugi yan dyan. Ma-assassinate, mga ganyan. Kaya minsan, talagang binibigyan sila ng courtesy na gano'n. Pero bakit ba napaka-negative pag yung mga politiko ngayon? Kasi, unang-una, critical ang mga tao ngayon kay Sara. Kaya lahat ng gagawin niya, lahat ng ipapakita niya sa publiko, ini-scrutinize. Kasi, nasanay for 6 years yung nakaraang VP, hindi naman ganyan. Sabi ng TCPD, wag daw gawing politika, ihalo sa politika yung insidente na yun eh. Pero dahil nga na-misinform nga na si VP Sara daw, uminit ang ulo ng mga tao. ng mga tao. At yung itong marami rin kasi nga suspendido or natanggal sa trabaho tong pulis na sabi nga ng iba,
Ginagawa lang naman yung work. Siya yung pinakamalit actually, di ba? Parang ano lang. Isa lang siya sa mga taong ano doon, malapit doon. Siya lang nagkataong sumagot doon. Pwede na misinterpret niya. Pero siya nga tanggalan na sa trabaho eh. Hindi naman pwedeng siya yung nag-decide na magkaroon ng ganong nagkamali na siguro ng wording. Nagkamali na intindi yung police, pero siya yung natanggal sa trabaho. Oo, pero yun nga. Kasi nga, critical ang mga tao ngayon kay Sarah. Kasi nga, lalo na sa mga pinagsasabi niya lately, ang daming negative, lalo na dun sa biruin mo, sabihin ba naman na lahat ng taong ayaw na magkaroon siya ng confidential fund or ayaw sa confidential fund ay kaaway ng kapayapaan. Oh my God! So, ibig sabihin, mga little terrorist na tayo, ganun? Mass red tagging. Mga ano tayo, ayaw na rin natin ba sa Pilipinas? Ganun ba yun? Mass Galit red pa- tagging. Bakit? Tsaka bakit ganun ang ginagawa niya? Na tipong, hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginamit yung pondo at kapag siya kine-question, ganitong angulo niya sasabihin sa taong bayan, pera ng taong bayan, hindi mo naman yan pera. Diba? Kapal ng mukha. Baka dapat ito yung masampal ng teacher. Pero bakit naggaganon pa rin siya? Di ba mapupunta na dapat sa ano? Or hindi pa yun confirm? Yun nga. Ang naghahabol nga itong si Sarah. At isa pang nakikita ko dito is malamang sa malamang dahil biglang bumaba yung approval ratings niya, nag-aano siya. Tawag dito, naghahabol sa mga tao. Kasi ibig sabihin ng mababang approval rating, baka matalo pa siya ni Tulfo pag tumakbo sila sa presidential elections. Yun. Oh, kasi mainit ang mata ngayon sa kanya. Hindi naman. Oo. Ang sama niya, Tulfo, tapos Sara sa kung presidente ng dalaban. Parang, which is the, ang Lesser evil ang magiging mangyari. Ano ba? Parang naalala niyo yung yung sa Voltes 5 Legacy, yung bomba nilagay ni Ozlak na goodbye Earth, goodbye Terra Airto. Goodbye, Terra. Parang yun na, pasabugin na natin ang mundo. Ayun na. Parang logi ko pareho eh. Oh, wala kang pipiliin eh. Alam mo yung pelikulang Alien versus Predator. Meron kasi silang nilagay na tagline doon eh. Whoever wins, we lose. Oo. Oo, dahil sa naalala ko yung movie na yun. So, yun nga. At sa yan, sabi pansamantala lang naman daw, pero sa kumakalat kayo sa chismis, tinanggal na raw sa trabaho itong police eh. So, kawawa naman siya, yung pinakamalit, siya yung kawawa. Dapat kasi maging wais. Kailangan maging wais sa pagpili. At tinatarget din yung yung uploader ng video, sasabi ng mga supporters ni Sarah na fake news daw, na pinapalabas daw na kontrolado ba ng uploader yung nagsabi na na ang sumisigaw na motorista na si VP Sara, kinonfirm kaya kasi ilang beses niyang tinanong at possible nga na misinform lang yung yung police. Pero kahit na ang pinapakita lang niyan is marami nang hindi natutuwa sa nangyayari. And malamang sa malamang sinisingil na sila ng taong bayan niyan. Sabi nga ng iba, parang sinasabotahe daw siya na parang sinsiraan doon sa video na yon. Hindi natin siya kailangan siraan kasi sirang-sira na siya on her own. Sabi mo nga ng kalokohan niya. Kaya nga. So, yun, abangan natin sa mga susunod na mangyayari sa sa patungkol sa usaping yan. At para po sa ibang balita, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA sa YouTube channel po natin. At para po sa ibang updates, kung gusto nyo malaman namin mga opinion, abangan nyo lang po aming What's News tuwing weekday po. So maraming salamat po, hanggang sa muli. At yan po ang What's News.